So, yun nga guys, magandang araw sa inyo kung nasan man kayo. At papakita ko sa inyo yung isang setup ko sa bahay namin. Pero ito ay ginawa ko lamang siya sa simulation testing. So, papakita ko sa inyo yung topology na ginawa ko. So, ito yung pfSense firewall na nakaset lang siya sa, syempre, default IP address or subnet na /24 is 192.168.1.1. So, yun yung IP ng firewall. So, ang gamit ko ditong firewall ngayon ay pfSense firewall. And then, yung sinetup ko ngayon na DNS server is naka-install siya sa Ubuntu server is yung AdGuard Home. So, dito lahat nagdadirect yung ah, connection or yung internet dito sa DNS server. So, binablock niya rin yung mga ibang ads. And then, yung pwede ka rin mag-block ng mga ibang websites na hindi kailangan. So, pwede rin tong gamitin sa bahay or sa company ninyo. So, depende na lang yon kung IT kayo dun sa inyong company na pinapasukan nyo. So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung setup natin. Yung setup ko sa inyo. So, actually, naka-install ngayon dito yung nag-install ako ng VMware Station o Workstation. And then, dito ko install yung pfSense, Firewall, and then yung AdGuard Home or dito sa Ubuntu server. So, yung setup ko, yung default server, yung default IP address. So, ito yung dun sa WAN interface. Ito yung IP address ko kasi sa local IP address ko sa bahay. And then, ito naman yung LAN interface ng firewall is, yung default is 1.1. So, nag-install din ako dito ng Windows 10. So, dito tayo magte-test. So, actually, nakasetup na ito yung AdGuard natin na DNS server. So, sampulan ko lang kayo kung paano nagwo-work yung AdGuard. So, for the next video, dun naman yun yung setup kung paano install nito. And then, dun sa next video naman, na kung paano naman i-block yung setup. For example, is i-change ng user yung DNS niya sa pfSense. So, dito muna tayo, focus muna tayo sa AdGuard setup na DNS server. So, dito, sa dashboard, may kita natin yung DNS query, kung ano yung mga queries na kinukuha nung mga users or yung mga IP address na naka-list. And then, ito naman yung nakaset na naka-block filters. Yan. So, ngayon, focus tayo dito sa block services. So, for example, sa company na pinapasukan nyo, kung sino man yung mga IT guys dito na IT infrastructure peoples or people, so, pwede nyo rin to gawin. So, for example, is si YouTube. And then, actually, ginagamit na rin talaga tong YouTube. Di natin maiwasan. Pero, selected, pwede natin ipiliin yung mga users na pwedeng i-bypass. So, ngayon, set natin, click natin. For example naman is, ang i-block natin si Facebook. Talagang kung hindi talaga kailangan. No? So, for example, si Lazada. And then, hanapin natin si Shopee. Kung makikita rin. So, meron. So, save natin. So, actually, nakaset na pala yun dito sa pfSense ko. Buksan natin yung pfSense server. sfw.etl.local.
Anyway, dito na lang. Pinahirapan ko pa yung sarili. Ito pala, yan, .local. Yan. Siyempre, default lang. Default password natin. Hindi. Pinalitan ko na pala. So, yan. So, dito sa my services and then DHCP server, pagka-click nyo yan, naka-default na yung 1.254 and then yung kapag for example, lockdown tong si AdGuard natin, DNS, sasaluhin ni firewall. Kasi yung firewall natin, nakaset yung general setup niya dun sa DNS servers niya. Yung DNS servers na default is 888.1.1.1. So, wala pa akong ginagawa dito sa rules nito kung paano i-block yung mga users na gusto mag-direct sa 888. Hindi ko pa siya ginagawa. So, default setup lang to. So, kapag nag-install kayo, naka-default lang siya. Pero, ang changes na ginawa ko is yung itong DNS servers and then dito sa DHCP servers or DHCP server. So, dito lang. Yan. So, automatic kapag kinonect nyo na yung firewall natin or yung laptop or desktop. So, punta tayo sa network connection and then click natin tong Ethernet 0. So, yan. So, nakikita nyo yung DNS servers natin. So, try natin ngayon kung gagana si Facebook. And then, yung binalak natin na si YouTube. So, yan. Naka-block na. And then, check din natin yung Lazada. So, naka-block. So, para ma-bypass natin yan, ma-bypass natin to, punta tayo sa, for example, specific user na i-bypass natin. So, kinilik ko pala dito yung sa settings, client settings, and then click add. And then, kayo na bahala kung gusto nyong, kung i-rename nyo sa isang user. For example, user 1. And then, check nyo kung anong IP address niya. CMD, ipconfig. Check natin is, ang IP address niya is si 1.1. Oops, nag-close. So, add tayo ulit. User 1. So, click natin dahil walang virtual dito. Lagay na lang natin device PC1. And then, 192.168.1.10. And then, uncheck natin to. So, uncheck natin tong use global block services. Then, set natin yung upstream niya kung saan siya tatagos. Pero kahit wala to, okay lang. Pero, lagyan na din natin. Okay, save. So, tingnan natin kung wala. Ayan, pumasok na siya. So, working na siya. So, naka-bypass na siya. Dapat Shopee. Tingnan natin kung mag-work na rin si Shopee. Ayan, gumana. So, para maibalik natin to, kung gusto nyo, delete nyo lang. So, kung halimbawa naman is gusto nyo is entire subnet, pwede nyo gawin dyan. For example, VLAN 10. Naka-VLAN setup kayo. So, wag nyo na lagyan tong tags. Depende na lang kung anong gusto nyo tags dyan. So, lagay nyo lang dyan is 1./1 or gawin nyo 0/24. Tapos save nyo lang. So, automatic na yun. Lahat ng subnet na yun na nakaset dun sa VLAN na yun, naka-bypass. For example, executive users or directors, kailangan naka-bypass. So, ngayon, dapat pagka-close nyo nito para mag-take effect yung ginawa nyo dito sa
example natin na user, close nyo muna yung browser para mag-take effect yung configuration na ginawa natin. So, click lang natin to. So, Facebook. Dapat block yan. So, naka-block na siya. So, kagandahan din kasi kay AdGuard. So, pagka-click nyo yung, for example lang click natin yung Yahoo. Ayan. Binablock nyo yung advertisement. And then, for example, speed test. So, click na natin to. So, binablock niya. Tsaka mas mabilis din yung caching nung pagbukas ng mga websites. Pero depende pa rin dun sa speed ng internet nyo. So, kagandahan kasi dito, for example, may mga anak kayo, mga pasaway, pwede nyo rin siyang i-block dito yung mga games nila sa AdGuard. So, ano bang ginawa ko dito? Wala pa pala akong sineset dito na rewrite na DNS nila. So, 192.168.1.254, enter lang natin. So, yan. So, ganun din. Pag once na naka-block na yan dyan, pag tinype nyo dito, pag click nyo yung porn, yan. So, iba-block niya. For example, click natin tong ito. Binablock niya. Pag kinilik yung proceed dyan, yan. Naka-block siya. So, sa next video natin, papakita ko sa inyo kung paano naman na hindi maiba-bypass yung DNS. For example, dito sa desktop or laptop, yung hindi nila, kahit halimbawa input nila dito yung 888 or 1.1.1, hindi nila mababypass, walang internet yon. Kapag gamit nyo naman doon is pfSense. Pero kapag doon naman sa gamit sa ordinaryong router or wifi router, yun lang. Hindi natin mababypass yun dahil depende na lang doon sa configuration na meron doon sa equipment. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at sana nakatulong tong simpleng topology na parang idea lang. Pero in the next video kung paano naman yung step by step na installation ng AdGuard and then installation ng pfSense server. pfSense firewall pala. So thank you and see you on my next video.